dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga Protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. Meron din naibigay ngayon kay Brother John Ray para sa kanyang topic. Brother John Ray, go ahead. Maraming salamat, Brother Jando. And so, mga kapatid, tulad po ng atin pong ipinangako kahapon, no? Ang atin pong tatalakayin sa gabing ito ay ang magulong doktrina, no, ng mga Protestante about rapture. Bakit ba natin sinabing magulo? Dahil kahit sila po, mga kapatid, ay hindi po nakakasundo kung kailan mangyayari ang rapture, no? Kaya nga sa theology ng rapture, mayroon pong tatlong konsepto ito, no? Yun pong tinatawag na pre-trib, mid-trib, and post-trib. So, isang paniniwala lang yan, yung sinatawag nila na rapture, yung i-caught up or aagawin ang mga hinirang ng Diyos at dadalhin sa alapaap upang sunduin ang Panginoon. Pero yung event, kung kailan ito mangyayari, yun ang hindi nila alam at yun ang kanila namang pinag-aawayan. So mamaya mas palalawigin natin 'yan, no? Ang konsepto ng raptures or ang konsepto ng rapture, no? Kung bakit hindi rin sila magkakasundo dahil wala naman talagang binanggit sa Biblia about sa rapture na kanila pong pinaniniwalaan. At hangad ko po sa gabing ito na maihatid sa inyo, no, ang walang kabuluhang aral na ito dahil sad to say, marami din pong mga Katoliko ang naguyo, no, sa aral po na ito. Dahil isa po to sa deadly na aral ng mga Protestante, mga kapatid, no? Mayroon po itong matamis na pangako. Kaya marami po ang naguyo sa aral po na ito. Tulad na lamang, no, sa isa pong vlogger na ito po ang kanyang pahayag patungkol po sa rapture, no? Every time he thinks about rapture, sabi niya, he's at peace, no? He's at peace daw. At para bang nananamnam na niya ang event na yan at makakapiling na niya ang Diyos. So pakinggan muna natin ang ating Protestanting kapatid na isang vlogger na nagpapahayag about sa rapture. No, ito po ang isa sa kanyang ipinahayag. Pakinggan natin. So bago mangyari ang tribulation, uuwi tayo sa tunay na home natin. Tandaan nyo, this world is not our home. Dumadaan lang tayo dito. So kapag nangyari ang rapture, simula pa lang yan. At kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kung tunay mong tinanggap sa puso mo na Jesus is our Lord and Savior, hindi ka dapat matakot. You know, every time I think about rapture, I feel peace and joy in my heart. Kasi I know I will be with my Lord doon sa lugar kung saan walang tears, walang pain, walang sorrow, especially no death. So kung nakakaramdam ka ng takot kapag naririnig mo na tong mga end times na to, maybe you are not yet saved. And this is the time to repent of your sins and bow down and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. So, yun na nga, no, ang isa sa pahayag niya na every time he thinks about rapture ay siya ay nasa kapayapaan, no? Na-feel niya na makakasama na niya ang Panginoon. Pero sabi niya, kung ikaw na isang Kristiyano ay nag-iisip ng takot
sa event na ito, meaning to say, hindi ka paligtas. So, you need to repent and accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior para ka maligtas. And then, isa pa sa kanyang sinabi na mafe-feel mo na para bang nasa langit ka na kung saan wala nang pagluha, wala nang paghihinagpis, puro na kaligayahan, at lalong-lalo sa lahat, wala na raw kamatayan. So kung ikaw na isang ordinaryong Katoliko na makikinig, tapos pag nagsalita pa, papikit-pikit ng mata, maguguyo ka talaga. Kasi simple lang yung mensahe ng rapture eh. Diba? Kapag natanggap mo na si Christ as your personal Lord and Savior, hindi ka na matatakot sa rapture. Kasi ligtas ka na. So, ganun lang kadali sa kanila ang kaligtasan. Kaya nga nasasabi kong deadly kasi nakalimutan na nila ang ibang turo ng ating Panginoong Kristo for salvation. Diba? Isa na dyan ang pag-receive sa kanyang body and blood. Paano na yun? Kung yun lang pala ang theology nila. Isipin mo lang ang rapture na hindi ka matatakot. So, it means kaligtasan na yun. So, paano na yung pag-receive mo sa body and blood of Christ? So, wala ng kabuluhan yun. Kaya nga, deadly, na wala na rin ang teaching about sa church. Na sabi ni Christ, ang nakikinig sa kanyang simbahan ay nakikinig sa akin. So, ano na yung mga teaching na itinuro ng banal na espiritu sa simbahan na dapat nating sundin? Kung puro na lang tayo mag-iisip ng rapture para tayo ay at peace. Para na feeling natin na sa kapayapaan na tayo. Parang feeling natin na sa langit na rin tayo. Ganun ba kadali ang kaligtasan? Iisipin mo lang ang rapture? Kaya nga, deadly po ang aral na yan. And sad to say mga kapatid, marami pong Katoliko ang naguyo. So yan po mga kapatid ang atin pong pag-uusapan no, sa gabing ito. Matapos naman po ang isang paalala. Dahil sa katotohanan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag saw Simbahan. So, again mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan sa gabing ito ay about sa rapture, no? Kung totoo ba at ano ba ang konsepto ng rapture. As I said earlier na mayroon po itong tatlong konsepto na hindi pinagkakasunduan ng mga protestante mismo. Yung pre-trib, mid-trib, at post-trib. Ano ba ang ibig sabihin nito? At sino ba ang nagpasimula sa aral na ito? Okay? So, umpisahan ko muna na alam sa inyo, no, in a simple way, yung pagkabuo ng aral po na ito. So, mayroon po akong inihanda dito na isa pong site galing sa Wikipedia, no, para makita lang natin kung paano ito na nagsimula at sino ang nagpasimula nito. So dito po sa atin pong nakita na site, ito po ang ating mababasa dito, no. So the rapture and basic premises were not mentioned in any Christian writing until the 18th century. So malinaw po yan, no? Anumang premises, no, patungkol sa rapture were not mentioned, hindi kailanman na mention sa anumang Christian writing. Ibig sabihin, traditional or biblical, wala pong writing mababasa about rapture before 18th century. At ang nagpasimula po nito ay si John Nelson Darby. Is considered the first to have formally presented
the pre-tribulation rapture in 1827. Okay? So, siya po ang original na nagbigay ng aral na iyan. Si John Nelson Darby noong 1827. At ang pinakaunang aral dyan is pre-tribulation. Yan talaga ang original. Then, lumaon dahil sa konsepto nila na Bible alone. So, marami nagbasa ng Bible. May nakabasa na yung rapture ay posibleng hindi mangyayari sa pre-tribulation, no? Kundi mangyayari siya sa mid-tribulation. So mamaya ipapaliwanag ko yan. At may nagbasa na naman uli, mali yung dalawa, naging post-tribulation. Pakikita ko lang dito sa isa pa nating ito. So, Christian who embraces, no, the rapture generally fall into one of three categories. So, pre-tribulation, meaning pre-trib, those who believe that the church will be raptured before the tribulation begins. So, ang pre-tribulation, mangyayari siya, yung tribulation na yun, ang rapture mangyayari before tribulation. Meaning, bago magkaroon ng kapighatian sa huling panahon, ira-rapture na ang mga Kristiyano. So, yan ang pre-tribulation. Pangalawa, mid-tribulation. Mid-tribulation meaning, sa kalagitnaan ng tribulation. Kalagitnaan, mid-trib. By the way, ang theology kasi ng rapture ay magkakaroon ng 7 years. No? 7 years of tribulation. So, yung mid-trib, 3.5 years, doon mangyayari ang rapture. Kaya, mid-trib. In the middle of tribulation, doon ira-rapture ang mga Kristiyano. At ang panghuli, post-trib. Ang post-trib naman, mangyayari siya after 7 years. Doon palang ira-rapture ang mga Kristiyano. Meaning, dadanas muna ng tribulation ng mga Kristiyano bago sila i-rapture ng Diyos. So sana mga kapatid, nakuha nyo, no, yung konsepto ng rapture, no? Yun po ay nakita natin dito sa internet, yung reference para at least meron akong maipakita sa inyo. Although alam ko na yung ano nito, alam ko na yung konsepto nito, hindi pa naman yung kabuuan dahil may libro ako dito na binabasa ko about dyan. Pero para maipakita ko lang sa inyo na yung pinagsasabi ko ay hindi galing sa akin, naganap ako sa internet at yun nakahanap naman tayo mga kapatid, no? So again, ang tribulation, no, mayroong tatlong konsepto. Pre-trib, meaning ng pre-trib, before tribulation, doon ira-rapture ang mga Kristiyano. Mid-trib, sa kalagitnaan ng 7 taon na tribulation, sa kalagitnaan, meaning to say, 3.5 years, doon naman ira-rapture ang tao. At ang post-trib, ira-rapture naman nila, ay ira-rapture ni God ang mga Kristiyano after 7 years of tribulation, kaya post-trib. So yun po ang pinagkakaguluhan ng mga protestante, no? Kung kailan magaganap yan. Isang event lang yan, pero hindi nila malaman kung kailan magaganap. Pre-trib ba? Mid-trib ba? Or post-trib ba? So, pati sila nagkakagulo sa para sa kanila, pinaka-aasam, no, na pangyayari na darating. Yang rapture na yan. Hindi lang nila malaman kung kailan. Kasi wala naman talagang sinabi sa Bible about rapture or yung 7 years of tribulation. Wala pong sinabi sa New Testament about 7 years of tribulation. Bunga lamang po iyan sa maling pagkaunawa ng mga protestante, mga kapatid. Okay? So, mga batayan nila about sa rapture. Una, ipakita ko muna sa inyo, no, ang pahayag ng vlogger, no, kung ano ba ang rapture pala, no? At ito ang ating unang pakinggan. Pakinggan natin, si kapatid. Ano ang rapture? Kailan mangyayari ito at paano mangyayari ito? Now we're gonna go into the scripture para sagutin yung mga tanong natin na yan. Yung word na rapture ay wala sa Bible. But, the Bible teaches us na itong rapture ay mangyayari. Yung word na rapture kasi, ang meaning niyan ay caught up. In Greek word, harpazo. Same meaning, caught up or snatched away.
Now, basahin natin yung verse na tumutukoy sa magaganap na rapture. Then, we who are alive, who are left, will be caught up, harpazo, together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Huwag po kayong malilito sa rapture at second coming ni Jesus Christ. Magkaiba po yan. So, tandaan niyo po yung sinabi niya na panghuli, no? Gusto ko ma-sink in sa utak niyo na yung rapture at second coming magka-ibang event. Magka-ibang event yun, no? Lagay niyo sa utak niyo yung sinabi niya, magka-ibang event ang rapture. Kasi yun naman talaga ang paniniwala nila. Pero gusto kong paunahan sa inyo mga kapatid na sa aral ng Bible, isang beses lang babalik ang Panginoong Jesucristo. At sa pagbalik niya, general judgment na po yun. Okay? Wala na pong babalik ang Panginoong Jesucristo para sa rapture, tapos babalik na namang uli para sa general judgment. Yan kasi ang distorted na aral. Dahil sa aral na rapture, ang nangyari, ang second coming of Christ, nadagdagan pa ng another coming, kaya pag ang coming, naging two comings of Christ na. Hindi isang coming na lang. Yung tinatawag natin na the second coming. Mayroon pang third coming dahil sa rapture. Ang kanilang theology dyan, ang mga Kristiyano ira-rapture, mag-meet halfway sa alapaap, hindi sa heaven, sa alapaap. So yun ang rapture. Bababa ang Kristo, pero hindi pa yun ang last day event para sa kanila. So ititipon lang yung mga Kristiyano, and then magkakaroon ng 1,000 years. 1,000 years of reigning with Christ at ang iglesia. And then after 1,000 years, saka magkakaroon ng general judgment. So naging third coming na ang nangyayari sa aral na rapture. Kaya nga diyan ay distorted na aral, no? Yan ay isang napakamaling aral. Kung babasahin natin ang Biblia, ipinapauna ko lang sa inyo yan. At based sa narinig nyo, according sa ating kapatid, na ang rapture ay hindi mababasa sa Bible, which is good dahil inamin niya, no? Pero hindi ako magiging technical dito sa term, ha? Hindi ako magiging technical sa term dahil even the church uses term sa mga event na nangyari sa Bible. Kaya ang palagi akong pinapaunawa pagdating sa aral, ang concept, ano ang aral na hatid or konsepto na hatid ng aral na yan. So yung rapture, ang konsepto niyan, sinabi ko na yung event sa Bible na caught up in heaven. Yung caught up na yun ang tinawag nila na rapture. No, rapture kasi sa Greek, harpazo. Then, ang translation sa English niyan is caught up or snatch away. O sa Tagalog, parang para kang aagawin ng Diyos. Aagawin ka ng Diyos doon sa panahon na yon. So yan po ang meaning ng harpazo, no? To snatch or caught up. Na sa Latin kasi ang term na rapture, that is from Latin term yan. Hindi yan Greek or Hebrew, it's a Latin term na mayroon pong same meaning. Na snatch and caught up, parehas po ng meaning. Pero iba po ang pagkahulugan yan. Kung iti-technical natin, magkaiba po ang kahulugan. Kasi yung mga Latin speaker, kung gagamitin nila yung term na rapture, hindi para sa event na darating, yun bang sa caught up ng mga Kristiyano sa langit, hindi yung gagamitin ng mga Latin sa term na yan. Parang sa atin, aagawin. Pag sinabi ko bang aagawin ko asawa mo, ibig sabihin, ira-rapture na ako ni Kristo sa langit. Parang ganun ba? So, kaya nga, mali ang pagkagamit eh. Ginamit lang yung term para sa isang event. Pero hindi yan ang tamang termino kung pag-uusapan natin ang gumagamit talaga ng word na rapture. No, ang mga Latin. Hindi naman nila ginagamit yung word na rapture para sa event na darating sa huling panahon. So, informal fallacy, using text out of context. Pero sabi ko nga, hindi ako
magiging technical. Doon ako sa aral mismo ng rapture, yung concept, no? Dahil as the vlogger said, magkaiba ang rapture sa second coming of Christ. Ibang event 'yan. At ang ginamit niya ang 1 Thessalonians 4:17, na kung saan mababasa natin doon ang word na caught up sa Greek harpazo. So yun ang pinangalanan nilang rapture, mga kapatid. So paunawa ko muna sa inyo sa biblical passages, no, yung paano nagsimula yung pre-trib theory ni John Darby, no? So sa John 24:21, ayon na rin sa narinig nyo, ito kasi yung kanilang ginagamit na pinakatalata, no? Sa King James Version ng Matthew 24:21, ito ang ating mababasa. For then shall be great tribulation. Ayan, so may tribulation na mangyayari. At ang tribulation po na yan, napakatindi, no? Such as was not since the beginning of the world to this time, nor ever shall be. So, ang tribulation na yan, hindi pa nangyari kailanman sa buong mundo. At yun ang kinatatakutan ng mga protestante. Napakinggan natin siya, bakit gusto nila ma-rapture? Dahil sa takot nila sa tribulation. Pakinggan natin ang kanyang pahayag, mga kapatid. Tanong, bakit tayo kukunin ni Jesus Christ bago ang second coming niya? Dahil sa Great Tribulation. Basahin natin ang verse na to. For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. Ganong kalala ang Great Tribulation na magaganap sa mundong to dahil ibubuhos ng Diyos ang galit niya dito sa corrupted, evil, at sinful world na to. Pero bago mangyari yon, Jesus will come and get us. Tayong tunay na follower ni Christ, tayong tunay na anak ng Diyos dahil tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. We will be caught up in the air. We will be raptured. We will be harpaso. And we will be always with our Lord. Hindi 1,000 years, hindi 10,000 years, always, meaning forever, eternity. Kasi ayaw ng Panginoon natin na maranasan natin tong Great Tribulation. Okay, so malinaw, no? Malinaw. Ayaw daw ng Panginoon na maranasan natin ang tribulation. Tama naman yung talata na magkakaroon talaga ng tribulation. Ang problema, yung kasunod niyang sinabi na ayaw ng Diyos na tayo ay makaranas ng tribulation. Saan yun sa Bible? Walang statement ang Panginoong Jesucristo ni ang mga apostol na hindi dadanas ng tribulation ang church. Walang ganun, mga kapatid. Walang ganun. Kaya dagdag po yun na hindi ka pararanasin ng Diyos ng tribulation. Dagdag na aral po yun. Actually, kung babasahin natin ang pahayag ni Apostol na Juan sa pahayag 13, 9 at 10, ito ang ating mababasa. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Ang sino mang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamamatay sa tabak ay sa tabak nga mamamatay. Ito'y isang panawagan na magpakatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos. Saan dyan na ayaw ng Diyos na magdadanas ka ng tribulation? Tribulation yan. Dahil ang tribulation, mga kapatid, nag-umpisa yung tribulation sa panahon pa lang ng mga Kristiyano hanggang sa kahuli-hulihan yan. Ibig sabihin ng tribulation, yung paghihirap ng simbahan. Yung kanilang pagtakas dahil sila inuusig, pag-uusig sa kanila. Yun po ang tribulation ng church. Kaya nga mali yung kanilang theology na ang tribulation 7 years lang. Wala pong sinabi sa Bible na ang tribulation ay 7 years lang. Walang 7 years tribulation. Maling understanding po nila yan. Sa pahayag ng mga apostol, ang tribulation, wala pong sinabi na definite time na 7 years. No? Pero kung uunawain mo ang wika ng Panginoong Jesucristo, nag-umpisa ang tribulation sa panahon ng kanyang iglesia na nang ito ay tinatag niya,
Pinag-uusig na sila doon hanggang sa katapusan ng panahon. In Revelation 2:10, manatili kayo hanggang tapat hanggang wakas. At bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. So yun po ang tribulation. No, na ikinatatakot nila, kaya ayaw nilang masali sa tribulation. Ayaw nilang masali sa tribulation. Kaya nag-isip sila ng isang doktrina na makakapatanggal sa kanila doon, at yun ang rapture. At isa pa sa kinatatakutan nila, bakit ayaw nila yung tribulation? Kasi ang sabi ni St. Paul, no, sa taga-Tesalonica 2:5-6, hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa, at alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang swail pagdating ng takdang panahon. So ibig sabihin, lilitaw yung Antikristo. Isa yun sa kinatatakutan nila dahil according kay St. John sa kanyang pahayag in Revelation 13:4-8, ito po ang wika ni Apostol Juan. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Pinahintulutang magsalita ng kayabangan ang halimaw, lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatira doon. Pinahintilutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago palikain ang sanlibutan, ang aklat na ito'y pag-aari ng korderong pinatay. So yun po ang ikinatatakot nila, no? Maliban sa paghihinagpis, andyan din ang Antikristo na maghahari sa balat ng lupa daw. Well, kung titingnan po natin ang scholarly commentaries, ang Revelation 13, hindi po yan tumutukoy sa last day event. Tumutukoy po yan sa panahon nila Apostles John, na kung saan sila ay iniusig ni Nero. Kaso nga, pag ang Protestante nagbasa, ikakapit nila yan sa doktrina nila about rapture. Okay? Pero so gayon pa man, kaya sila natakot sa rapture, o natakot sila sa tribulation, kaya ayaw nilang danasin ang tribulation. Ayaw na ayaw ng mga Protestante yan. Kaya yung rapture nakakatulong sa kanila to ease their, your takot, to ease their takot na hindi masali sa tribulation, in which hindi po yan sinabi ng Panginoong Jesucristo na mayroon siyang iaakyat sa langit bago mag-tribulation. Walang ganun. So yun po ang pre-tribulation theory ni Darby, mga kapatid, no? Na ang rapture magaganap before tribulation. Dahil sa takot nila sa tribulation, magkakaroon ng rapture. And then sa mga nagdaang panahon, may naniwala sa aral na yan, pero nagbasa ng Bible, nagkaroon ng bagong concept. Ano yon? Yung mid-trib. No, sinabi ko na, yung mid-trib ay magkakaroon ng pitong taon na tribulation, no? According sa kanilang theology, 7 taon. At yung mid-trib, mangyayari ang rapture sa kalagitnaan ng 7 taon. So yun po ang kanilang teorya. At ang basihan po nila dyan ang Daniel 9:27. Dito po nila nakuha ang 7 years, mga kapatid. Basahin natin. Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Yan, ikinapit na naman nila yan sa tribulation. Kaya ang tribulation sa kanila ay hanggang 7 taon. Okay? Pero may sinabi kasi dito na, pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, ay, mayroon palang 3 taon at kalahati. So, dito magaganap ang tribulation. Dito magaganap ang rapture. So, ganito sila mag-isip. Patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang kautapusan ng hari na itinakda ng Diyos. So, dahil may pahayag sa hula ni Daniel about 7 years at 3 years and a half. So, yung 7 years, yun yung time duration ng tribulation. At yung 3 years and a half, yun yung panahon na ang mga Kristiyano ikukut up, ira-rapture sa langit.
So doon nangyari ang mid-trib. No? So initsapwera nila ang pre-trib tribulation ni John Darby at sinunod nila ang bagong concept, yung mid-trib. Pero bago ang lahat, bago ko ipagpatuloy, yun pong hula ni Daniel 9:27, hindi po yun patungkol sa end of days. No? Kung maalala nyo, yung kadibati ko, yung nagpakilalang Hebrew, anong pangalan no? Nakalimutan ko, yung ang topic namin about sa the true Messiah, no? Si Jesus Christ ang Mesiyas na hinulaan, the anointed one. 'Di ba? Pinaliwanag ko 'yan. Ano ang ibig sabihin ng Daniel 9:24-27? Ang Daniel 9:24-7 hula 'yan hanggang sa panahon lang ng mga Hudyo kung kailan matatapos ang kanilang paghahari bilang bayan ng Diyos. So hindi ko na i-expound 'yan. Balikan niyo na lang yung topic namin about diyan para malaman niyo ano ang ibig sabihin ng Daniel 9:24-27. Hindi po 'yan pumapatungkol sa end of days. Kaya nga sa pangangaral ng mga apostol, mga kapatid, San Pablo, San Juan, San Pedro, no, sa kanilang pahayag about sa end of days, wala silang kahit anumang binanggit about 7 years tribulation. Wala yan sa New Testament. Walang 7 years tribulation. Kahit ubusin nyo pa pagbasa ang New Testament, walang 7 years tribulation. Ikinapit lang nila yung 7 years sa hula ni Daniel sa tribulation para magkaroon ng concept ang rapture. Yun nga lang nagkakagulo. Okay? So, ang kasunod naman, may nagbasa naman ng Bible, may nabuo na namang bagong concept kung kailan talaga ang tribulation. So, mangyayari, ang pre-trib, mali, ang mid-trib, mali, at ang tama, post-trib naman. Ano naman yung post-trib? After 7 years, doon mangyayari ang rapture. Bakit naisip na naman yung concept na yan? Dahil sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin ang Matthew 24:29. Ito kasi ang nababasa. Immediately after the tribulation of those days, the sun shall be darkened and the moon shall not give her light, and the stars shall fallen from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. So may binanggit dito na immediately after the tribulation. Kung tatagalogin natin yan, ang sabi dyan sa Tagalog, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon. So pagkatapos pala ang rapture dapat. Immediately after the tribulation. Kaya yung unang concept ng rapture na pre-trib at mid-trib na itsapwera yon, dito na nabuo naman ang bagong konsepto na post-trib, after the tribulation. Then, di ba sabi na nga natin na ang kanila pong teorya dyan ay 7 years lang ang tribulation. So, after 7 years, doon mangyayari ang rapture. Okay? Tapos, ano ba mangyayari pagkatapos ng post-trib? Yung 7 years na i-cut up in heaven ang mga Kristiyano, ano ang mangyayari? Dito sa Pahayag 24, ito ang kanilang ginagamit. No? At nakakita ako ng trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So yun po ang concept ng post-tribulation. Rapture. No? After nila ma-rapture, pagkatapos ng tribulation, makakasama nila ang Panginoong Jesucristo sa loob ng 1,000 taon. And then, hindi pa yun yung Judgment Day. Ang Judgment Day after 1,000 years, no? Sa idikta natin sa Revelations 20 verse 7, ito ang mangyayari. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo, lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig. Ang Gog at Magog, titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin at dagat. Kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas. So after ng
ng post-tribulation, yung 1,000 reigning of Christ kasama ang kanyang mga alagad, and then mangyayari na yung pagpaparusa sa mga sumunod sa Satanas at si Satanas mismo. So yun na yung judgment day. So yun po ang magulong aral ng rapture, no? Nagkaroon siya ng progression from pre-tribulation hanggang naging middle tribulation up to post-tribulation. So lahat ng mga Protestante naniniwala sa rapture, iisa yung pinaniniwalaan nila na may event na tatawaging rapture. Pero yung event kung kailan mangyayari, iba-iba ang konsepto. May pre-trib, mid-trib, and post-trib. So parehas lang, hindi nagkakagulo sila dyan pagdating sa kung kailan mangyayari. Okay? So ngayon, tingnan natin yung vlogger, no? Kung ano yung mga talata na ginamit niya sa rapture, no? Ano ang talata na gagamitin niya at bakit i-rapture ng Panginoon, no? Bakit daw tayo i-rapture ng Panginoon? So pakinggan muna natin bakit tayo i-rapture ng Panginoon. Tanong, bakit tayo kukunin ni Jesus Christ bago ang second coming niya? Dahil sa Great Tribulation. Basahin natin ang verse na to. For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. Ganong kalala ang Great Tribulation na magaganap sa mundong to dahil ibubuhos ng Diyos ang galit niya dito sa corrupted, evil, at sinful world na to. Pero bago mangyari yon, Jesus will come and get us. Tayong tunay na follower ni Christ, tayong tunay na anak ng Diyos dahil tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. We will be caught up in the air. We will be raptured. We will be harpaso. And we will be always with our Lord. Hindi 1,000 years, hindi 10,000 years, always, meaning forever, eternity. Kasi ayaw ng Panginoon natin na maranasan natin tong Great Tribulation. Okay, no, so na-play ko na pala yung kanina. So, based po sa narinig nyo sa kanya, no, yung kanyang paniniwala po ay i-caught up before tribulation. So, pre-tribulation po siya. Siya yung paniniwala niya na sa original na concept ng tribulation. Kay John Darby na paniniwala yon, no? Kasi sa mga sumunod na panahon, sabi ko na nga, nabago yon. Pero yung sa kanya, pre-tribulation ang kanyang paniniwala. Hindi mid-tribulation, hindi rin post-tribulation. Yung rapture niya, magaganap yon pre-tribulation. Okay? So, what happened during rapture according to him? Pakinggan natin siya. What happened during tribulation? Ano ang rapture at ano ang mangyayari sa rapture? Basahin po natin tong verse na to. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. So kung buhay ka pa kapag nangyari yung rapture, hindi ka mamamatay. In an instant, sabi dito, in the twinkling of an eye, i-blink niyo yung mata nyo, ganyang kabilis, you will be caught up, you will be snatched away, or in Greek word, harpaso, you will be raptured in the air to meet the Lord in the air. So, yan, no, napakalinaw, no, ang mangyayari sa rapture daw, sabi niya, isang, ano lang, yung parang blink of an eye, and then mararapture ng tao. Pero kung mababasa, kung maaalala nyo, nag-quote siya ng talata. No, ang talata na kanyang kinote ay ang 1 Corinthians 15:51-53. So basahin natin ang talata na iyon. Kung yun ba ay pumapatungkol sa rapture, no? Kasi remember, ang isa sa kanyang sinabi kaganina na narinig nyo, ang rapture at ang second coming of Christ ay magkaibang event yan. Okay? No, iparinig ko muna muli, no, yung kanyang sinabi na ang rapture at second coming of Christ is magkaibang event. Ito yung kanyang sinabi, mga kapatid.
Huwag po kayong malilito sa rapture at second coming ni Jesus Christ. Magkaiba po yan. Isa pa. Huwag po kayong malilito sa rapture at second coming ni Jesus Christ. Magkaiba po yan. Huwag po kayong malilito sa rapture at second coming of Christ. Magkaiba po yan. Magkaibang event daw yan. Okay? Pero ang ginamit niya na talata para ipaalam sa atin ang mangyayari sa rapture, ang 1 Corinthians 15:51 to 53. Basahin natin kung yun ba ay event ng rapture or event ng second coming of Christ. Okay, so basahin natin mga kapatid. Holy Bible. Ito po ang ating mababasa. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng muling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat, no? Sa isang kisap mata daw, tayo ay babaguhin lahat. Tutunog ang isang trumpeta, tapos pagtunog ng trumpeta, mabubuhay muna ang mga patay, tapos babaguhin tayong lahat. Sa isang kisap mata. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Mga kapatid, kung papansinin yung talata na ito po ay hindi tumutukoy sa rapture kasi wala pong caught up dito. No? Ito po ay patungkol sa second coming of Christ. Bakit? Sa 52, kung babalikan natin, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Ano daw? Huling pag-ihip ng trumpeta. Tandaan nyo yung word na yan. Huling pag-ihip ng trumpeta. Kailan mangyayari yan? Huling pag-ihip ng trumpeta. Kailan mangyayari yan? Basahin natin sa 1 Thessalonians 4:13 to 16. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Diba sa 1 Corinthians 15:51 to 53, nagpahayag si St. Paul about sa mga pagkabuhay namang muli ng mga patay. Rapture ba yun? Or second coming? Dahil naniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumampalataya sa Kanya. Okay? Ito ang itinuturo ng Panginoon ng sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon. Ano daw? Pagparito ng Panginoon ay hindi na mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. Sinabi sa 1 Corinthians 15, ang huling tunog ng trompeta. No? Ang huling tunog ng trompeta, yun ang pagparito na ng Panginoon. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Nakuha nyo yung context, mga kapatid? Sa 1 Corinthians 15:51 to 53, nagpahayag si St. Paul about sa pagkabuhay ng mga patay. At bago mabuhay ang mga patay, sa isang kisap mata, maririnig ang huling tunog ng trumpeta. At sa huling tunog ng trumpeta, mabubuhay ang mga patay at babaguhin ang lahat. Yun ang sinabi sa 1 Corinthians 15. Samantala, ang event pala na yun, yung huling tunog ng trumpeta, according sa sulat ni St. Paul pa rin, sa 1 Thessalonians 4:13 to 17, ay ang second coming of Christ. Diba? Second of coming of Christ yun, yung pagbubuhay namang muli sa mga patay. Second coming of Christ na yun. Ang Diyos mismo ang bababa, si Panginoong Jesucristo, pagkatapos tumunog ang huling trumpeta. So, paano magiging rapture yun? Second coming of Christ na yun. Pakinggan natin muli ang kanyang sinabi kung parehas event ba ang rapture at ang second coming event. Hindi, sabi niya hindi. Pakinggan natin muli. Huwag po kayong malilito sa rapture at second coming ni Jesus Christ. Magkaiba po yan. Isa pa. Huwag po kayong malilito sa rapture at second coming ni Jesus Christ. Magkaiba po yan. Huwag po kayong malilito sa rapture at second coming of Christ. Magkaiba po yan. Ginamit niya doon 1 Corinthians 15:51 to 53, in which si St. Paul nagpahayag yung muling pagtunog ng trumpeta at pagkabuhay ng muli ng pagkatay, kasabay yun sa pagparito ng Panginoon. Basahin natin muli ang 1 Thessalonians 4:16, mga kapatid.
Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Rapture ba yun? O second coming of Christ na? Or yung tinatawag nating judgment day na? Judgment day po yun. Bakit natin nasabi? Si Panginoong Kristo mismo ang nagpahayag niyan kung kailan siya bababa. Kailan bababa ating Panginoong Kristo? Matthew 24 to 29. Basahin natin. Matthew 24:29. Kailan bababa ang anak ng tao o si Panginoong Kristo? O pakinggan nyo. 29 to 31. Pagkatapos ng kapigatian. So ito yung ginagamit nilang talata kaganina na immediately after the tribulation. So after the tribulation, hindi po rapture. Second coming of Christ na, mga kapatid. No? Balikan natin na, pagkatapos ng kapigatian sa English, immediately after the tribulation, sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit. Ang buwan, malalaglag at ang bituin. At mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Sino ba yan anak ng tao? Di ba si Panginoong Kristo yan? Sa kanyang pagparito, nakasakay na siya sa alapaap. Marcos 14, 61, 62. Inamin niya yan. Siya ang anak ng tao na paparito nakasakay sa alapaap. Sabi niya dito, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao. Kailan yan? After the tribulation. So sinasabi nilang immediately after the tribulation, hindi rapture. Kasi according to the blogger, yung rapture at the second coming of Christ, magkaibang event yun. Pero hindi. Kasi si Panginoong Kristo, after the tribulation, coming na niya. Makikita nila ang anak ng tao na sa alapaap dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. O sa 31, sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta. Nakuha niyo mga kapatid? Yung sinasabi niyang 1 Corinthians 15 na tutunog ang trumpeta tapos mabubuhay ang mga patay, babaguhin daw muli, yun daw ang rapture. Hindi rapture yun. Second coming na yun. Huling tunog ng trumpeta na yun. Makikita na ng lahat mga kapatid ang anak ng tao. Mahahayag siya, makikita siya sa lahat ng mga tao. Diba? Sabi pa nga dito, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Nakuha niyo yung concept, mga kapatid? Nakuha niyo yung concept? No? Yung sinasabi niyang rapture, 1 Corinthians 15, 51 to 53, rapture daw yun, hindi pa yun second coming. Pero, i-contextualize natin ang pahayag ng Bible. No, hindi po dapat proof-texting ang pagbabasa ng Bible. Ang sinasabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 15, 51 to 53, sinabi niya sa 1 Thessalonians 13 to 16. Anong event yun? Second coming of Christ na. Ang Diyos mismo ang bababa. And then, si Panginoong Kristo mismo nagpahayag, kailan mahahayag ang anak ng tao? After the tribulation. After tribulation, walang rapture. Second coming of Christ na makikita na siya lahat ng tao. Dala-dala na niya ang kaliwalhatian at kapangyarihan at susuguin na niya ang lahat ng mga anghel pagkatapos ng huling trumpeta. Di ba yung sinasabi, huling trumpeta? 1 Corinthians 51 to 53? Sa isang kisap mata, tutunog ang huling trumpeta. At mabubuhay ang mga patay at babaguhin ang lahat. Second coming na yun mga kapatid. And then, isa pa sa pinaka-argument talaga nila about rapture, yung 1 Thessalonians 4:17. Diba? Binasa natin ang 1 Thessalonians 13 to 16, second coming of Christ na yun. Basahin natin ang 1 Thessalonians 4:17. Napakinggan natin muli ang pahayag ng vlogger about rapture, kung kailan ito mangyayari. Okay, pakinggan natin siya muli. Ano ang rapture? Kailan mangyayari ito at paano mangyayari ito? Now we're gonna go into the scripture para sagutin yung mga tanong natin na yan. Yung word na rapture ay wala sa Bible. But
the Bible teaches us na itong rapture ay mangyayari. Yung word na rapture kasi, ang meaning niyan ay caught up. In Greek word, harpazo. Same meaning, caught up or snatched away. Now, basahin natin yung verse na tumutukoy sa magaganap na rapture. Then, we who are alive, who are left, will be caught up, harpazo, together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Huwag po kayong malilito sa rapture at second coming ni Jesus Christ. Magkaiba po yan. Hindi ko alam ba't di niya naunawaan yung binabasa niya. Kasi sabi niya sa huli niya sinabi, huwag malilito sa rapture at second coming. Magkaibang event yan. Pero sa 1 Thessalonians 4:17, magmi-meet na ang ira-rapture at ang Panginoong Jesucristo. Di ba last day event na yon? Pag-meet ng mga Kristiyano at ang Panginoong Jesucristo. Bakit nag-rapture yun kung ibang event yun? Hindi niya naunawaan. Pero ibigay natin yung benefit of the doubt na rapture yun. Pero rapture ba talaga yun mga kapatid? Kasi sabi nga niya, ibang event ang rapture at ang second coming. No? Ito po ang problema sa prop texting. Isang talata lang ang Bible, isang talata lang binabasa, pinapahayag na niya yung aral nila. Ang pagbabasa ng Bible, contextualize. No? Tandaan natin, nung sinulat ni St. Paul ang 1 Thessalonians, walang chapter and verse yan. Ang nagsulat lang ng chapter at verse niyan, ang simbahan lang para madaling ma-trace up anong talata yun ang binabasa. Okay, so nung sinulat ni St. Paul ang 1 Thessalonians, isang ano lang yan, isang pahayagan lang yan mga kapatid. No? So, babasahin natin muli ang buong konteksto ng 1 Thessalonians 4:13 to 18, direkta natin sa chapter 5, 1 and 2. Anong event yan? Yung 4:17, anong event yan? Yan ba ay rapture or second coming na? O, babasahin ko sa inyo ha. Ang 1 Thessalonians 4:13 to 18, direkta sa chapter 5, 1 and 2. Anong event yan? Rapture or second coming? O, babasahin natin muli. Dandahanin natin ang pagbabasa. From 1 Thessalonians 4:13 to 18, mga kapatid, hanggang chapter 5, 1 and 2. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagpaparito ng Panginoon. Ibig sabihin, sa huling panahon na yan, the Lord's Day, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Diba? Yun yung binasa natin kaganina sa 1 Thessalonians 15, 51 to 53. Tapos ito yung ginagamit nilang talata, ang 17. Pagkatapos tayo namang mga nabubuhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap. Ito na yung rapture. Kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Paano naging rapture ito? Kung iba ang event ng rapture at ang second coming na to kasi salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Rapture ba yan? Di ba iba ang rapture at ang second coming according sa kanilang theology? Pero sa talata mismo, ang talata mismo nagsasabi na second event na ano na yan? Last day event na yan. Sasalubungin na ang Panginoon O idirekta natin sa 18 tapos sa chapter 5. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Sa chapter 5, 1 and 2, anong event yan? Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng pagnanakaw sa gabi. Tumutukoy si St. Paul sa pagdating ng araw ng Panginoon. The last day event na yun. Ang 1 Thessalonians 4:17, mga kapatid, kung idirekta niyo pagbabasa hanggang 5, chapter 5, it talks about sa araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon, last day event yan. Judgment day na po yan, mga kapatid.
Kaya nga, hindi totoo ang aral na rapture. Sabi ko kaganina, hindi ako magiging technical sa word na rapture. No? Kasi kung yun ang kanilang ginamit na term sa event na yan, okay. Kasi ang simbahan gumagamit din ng mga term sa isang event sa Bible. Pero ano yung concept? Doon tayo sa concept. Kung biblical ba ang concept ng rapture? Hindi eh. Narinig niyo mismo, siya mismo nagsabi, ang rapture ay hindi event katulad ng second coming of Christ. Pero yung ginamit ng talata, sasalubungin ang Panginoon sa langit. Sasalubungin ang Panginoon sa langit. Second coming na yun eh. 1 Thessalonians 4:17. Para hindi kayo maguyo, mga Katoliko, basahin nyo 1 Thessalonians 4:13 to 18. Idirekta nyo sa 1 Thessalonians 5:1-2. It talks about araw ng Panginoon, the judgment day. I-contextualize nyo sa Matthew 24:29 to 31. Ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi, ang tanda ng kanyang muling pagbabalik after the tribulation. At yung sinasabi nilang yung tribulation ay 7 years, hindi. Ang tribulation nag-umpisa from the very beginning of the church era hanggang sa huling yugto ng panahon. From the moment of the very beginning of the church hanggang sa pagdating ng Panginoon, yun ang tribulation ng church. Yun ang tribulation. Walang 7 years doon. Kaya nga, immediately after the tribulation, ibig sabihin nun, matapos ang buong panahon ng simbahan, darating na muli ang Panginoon. Okay? And then mag-meet halfway, yung sinasabi nilang caught up, mag-meet halfway sa alapaap ang Panginoong Jesucristo at ang mga Kristiyano. Mag-meet doon. And then after doon, i-judge na kung ipagpatuloy natin ang aral na ito. This is the last day event na ito eh. The last day event na ito. No? In Matthew 25, so, yun na yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na yung mga mabubuti sa kaliwa, yung sa Panginoon sa kanan, at yung mga swail, yung kambing sa kaliwa. So, yun na yun. At doon sa Revelations 24:5-6, judgment din na yun, patuloy ang pagbasa. No? Judgment din na lahat yun, mga kapatid. Wala na pong rapture doon. Kaya mali po ang rapture na aral. Yung tinatawag ng pre-tribulation, mid-trib, at saka post-trib. Hindi po biblical yan. Wala pong nangaral dyan about rapture. Malinaw po sa reference na binasa natin kaganina, before 18th century, walang anumang sulat sa Christian history about rapture. Nag-umpisa lamang yan kay John Nelson Darby. Pinaumpisahan niya about pre-tribulation. Bakit sila nangaral ng rapture? Dahil sa takot nila sa tribulation, in which hindi pahayag ng Diyos, walang pahayag ang Panginoong Jesucristo na ang mga Kristiyano ililigtas niya before tribulation. Walang ganun. Dahil lahat ng Kristiyano dadanas talaga sa tribulation. Even ang mga apostol, pinapapatay sila. Revelations 13, 5-6. Sinabi ni 9-10, Revelations 13, 9-10, na babasahin ko na lang muli, no? Ang tribulation ng church, pahayag 13:9. Ang tribulation ng church from the very start of the church, no? Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Ang sino mang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamamatay sa tabak ay sa tabak nga mamamatay. Ito'y isang panawagan ng mapagkatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos. Anong sinasabi niyang before tribulation, kukunin ka na ng Diyos? Walang ganun. Dahil kung paano naghirap ang Diyos, ganun din ang kanyang mga alagad. No? Sinabi niya yan sa Mateo, I think 22 yun, no, na hindi nakakahigit ang mga 10:22-25, hindi nakakahigit ang mga alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon tinawag na Beelzebul at pinahirapan, ganun din ang mga alagad. Kaya wala pong rapture before tribulation, dahil ang simbahan mismo haharap sa tribulation hanggang sa huling panahon. Yun lang, maraming salamat at sana may natutunan kayo sa topic natin na ito.